Ayon po sa hawak natin na autopsy report galing po sa forensic group ng Camp Crame, sinasaad nito na natural yung cause of death ng bata. Walang kaugnayan sa pagkamatay ni Francis J. Gumikib ang ginawang pananampal umano ng kanyang guro. Ito ang lumabas sa resulta ng isinagawang autopsy at histopathology exam sa bangkay nito. Ayon kay Rizal Provincial Field Unit Medical Legal Officer Chief, Police Lieutenant Colonel Maria Ana Lisa de la Cruz, pamamaga, pagdurugo ng utak at pagputok ng ugat ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Isa daw itong rare condition kung saan tinatamaan ang mga nasa edad 1 hanggang 18 taong gulang. Walang symptoms, tapos bigla na lang po. Kasi yung fragile po yung mga ugat na yon na it can rupture or burst simultaneously or spontaneously. And in other cases naman po, meron pong tension on that particular anomaly doon sa utak. In this case po, yung hemorrhage po as backed up by the CT scan din po from the hospital, it came from the innermost area, which is initially it's in the medullary pontine area. Kaya naman ayon kay Antipolo Chief of Police, Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hindi na nila maisasampa ang homicide case laban sa guro. Ngunit hindi pa rin aniya lusot sa kaso ang guro dahil sinaktan pa rin umano nito ang bata. May nangyaring pananampal pero hindi kami pwedeng magsampa ng physical injury kasi wala po tayong medical reports na sasabi na nag-incur nga ng physical injury yung bata. Bagkus, bababa lang ito sa other forms of neglect, other violations na kaakibat sa Republic Act 7610. Nakausap na ni Colonel Manongdo ang magulang ng biktima at ipinaalam na ang resulta ng pagsusuri ng PNP. Ako pa mismo bilang hepe, in-advise po sila na bibigyan namin kayo ng kopya. You could seek second opinion sa mga medical expert para po mas mawala yung agam-agam niyo at mas malinawan po kayo sa findings po ng forensic group. Ang ina ni Francis J. ayaw nang magbigay ng komento sa resulta ng autopsy ng PNP. Hindi pa rin siya sigurado kung muling ipapasailalim sa autopsiya ang bangkay ng anak. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam. Magulo pa po ang isip ko, kaya yun na po na pagsipuso po munang magpahinga para makapag-isip po ako ng maayos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.